Sa wakas, after 10 years, mapapagawa na rin ang bahay. Talagang literal na after 10 years ito na pa-renovate. Salamat na nagkaroon ng grasya ang aking mister para matupad ang aming total home renovation, as in total. Dahil binago namin lahat ang arrangement ng bahay. Redesigning. So, pikit mata muna tayo sa mga mahal na materyales para sa pagpapagawa ng bahay. Samantalin natin ang grasya. At kung saan lang naman tayo aabutin, syempre nga unti-untiin lang natin at kung saan lang ang kakayanin. Kaya adya, ito na ang first day ng pagbabaklas muna ng ating bahay. So total na pagigiba talaga to dahil dati meron siyang mini loft sa taas at nasa ilalim yung CR. So parang bodega na namin yan. Sa kabila naman ay maliit na kwarto, so loft lang siya. So ang gagawin natin ay ililipat sa gilid ang hagdan tapos ibubuo na natin yung pinakasahig sa taas para mas malaki-laking kwarto. Ayan, nabaklas na nga. O, diba? Baklas pa more. So, itong CR naman ililipatan sa kabila. Ayan. So, lalagyan na ulit ng buong floors na yan, ibubuo na para mas lumaki-laki naman ang space natin sa taas. Pero hindi pa siya slab, di pa natin kaya. Pag medyo nakaluwag, tsaka na natin ipapaslab. For now, bakal-bakal na lang muna. Ito ang CR natin sa likod na para mas lumuwag yung sala and dining. Ayan o, nilipat na yung hagdan. Dating CR, dyan na yung magiging hagdan para mas maluwag na yung ating sala. So, ayan ang pagbabago. Total redesigning. So, napag-isipan na rin namin itaas ang bubong kasi nga dahil loft lang siya. So, nababangga yung ulo namin sa taas. Pang dwarf lang nga, dwarfy na. So, konting taas lang naman na kayang-kaya sa mga height namin para mas useful sa taas ang mga kwarto. Tsaka na lang din yung terrace sa taas, mini terrace kasi di nakakayanin ng budget. Unti-untiin lang natin. Ayan, ang galing. Maaraw para mas magawa natin yung bayan. Naitaas na siya. Tapos, konting refine lang ng bintana. Iaangat natin kasi tumaas yung bubong, bumaba yung bintana. So, adjust lang natin po. Ayan, nagkakaroon na siya ng konting kaayusan, kaliwanagan. May pintura na yung ating flooring. And then, nilagyan na rin ng panibagong wirings. And kisame. Ayan, unti-unti na siya. Nagkakaporma. Sira-sira na yung mga tiles yung pinagtanggalan ng hagdan dati. So, ayusin pa natin ito, pati yung iba pa. So, ayan. Ayan na siya. And then, akyat muna tayo sa taas. Kung ano ng improvements. Ayan, naging kahoy na. Ay, yung hagdan namin, bakal siya, tapos nilagyan ng kahoy para mas matibay daw. Tapos, ayan, naitaas na yung mga bubong. Tapos, nilagyan na rin ng wirings at yun, naglagay na rin ng bintana sa likod para may exhaust. Ayan, unti-unti na siyang gumaganda sa paningin ko. Tapos itong kusina, binago rin tinibag para mas maluwag. Tapos nag-shift na kami sa modern kitchen. So iniba na rin yung minibar. Ginawa na siyang concrete. Ayan, gas stove na built-in. Tapos yung modern na sink. So, unti-untiin lang natin pati ang mga cabinets. Kasi madugo na. So, eto na yung harapan ng bahay natin. Ang maganda na at naitas ng bubong with kisame. Tapos, napag-desisyonan na rin ni Mr. na pati yung gate namin ibahin. Gusto niya raw yung may konting privacy yung gate at medyo may modern look na rin. Kaya, ayan, gusto niya. Pinatibag pa rin niya talaga para maiba. So, ayan na yung bagong look ng aming gate pero wala pang terrace sa taas. Eto nga't hindi pa rin tapos ang mga finishing sa bahay. Sobrang dami pang dapat gawin pero tight ng ating budget. Total home renovation ba naman at total home redesigning. Hindi nga mga kagamitan sa bahay parang gusto na rin grumatwit at magpapalit. Sana nga magkaroon ulit kami ng pagpapala para maisaayos ang bahay. Salamat, Ama.